This video is sponsored by Bluetti. Kasalukuyan tayo ngayon na nandito sa SLEX at papunta tayo ngayon mga nilalang sa Tanay Rizal, no? All pack na yung mga gamit natin sa likuran. Ito na nga pala yung kadugtong nung last video natin na kung saan galing tayo sa San Pablo, Laguna. At para mas lalo mo itong masundan ay lalabas na lang dyan sa taas yung link ng video natin dun, no? Anyways mga nilalang, nandito pa rin tayo sa SLEX. Pa-exit tayo ng Bikutan. Napagpasyahan ko na pumunta ng Tanay Rizal dahil gusto ko naman, no, na makaligo sa ilog. All goods mga nilalang, nandito na tayo ngayon sa River Ranch dito sa Barangay Santa Ines sa may Tanay Rizal. At dito natin na magpasyahan, na mag-camping. Dito ko na pinesto si homie. Na-miss ko ang Tanay, men. Napaka-solid talaga dito. Matapos ang ilang bagyo na dumaan, men, tignan mo, halos nag-regenerate ulit siya. At as usual, mababa pa rin ang tubig. But anyways, all goods lang yon. Set up na muna natin si homie para naman makapagpahinga na din dahil medyo mahaba-haba din yung ating binyahe. All goods mga nilalang, na i-set up na natin to si homie. Bali itong setup natin ngayon, hindi na muna ako naglabas ng awning. Dineploy lang natin yung extension nating table dito. At dito na rin natin inilagay yung mga kakailanganin natin sa pagluluto. May dala nga rin pala tayong rice cooker, yung mga plato natin at itong ating chopping board. Sa loob naman ni homie, no, naiayos ko na rin siya ng bahagya. Dito ko na muna nilagay yung mga stocks natin at yung mga karne natin sa rep. Nakasaksak itong rep natin sa ating EB70 na Bluetti. Nakasalukuyan nag-harvest ng enerhiya ngayon mula sa araw gamit itong solar. Kaya naman habang nag-charge to ay pinapagana natin tong rep. Anyways mga nilalang, pumasok na nga sa Pilipinas ang habagat season o yung tinatawag na Northeast Monsoon. Isang hudyat lang yun, no, na camping season na dahil magiging mahangin at magiging malamig na ang panahon dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman napaka-solid na season yon para sa katulad natin nagka-camping. Anyways mga nilalang, no, masarap mag-camping sa season na to pero may mga bagay lang na disadvantage. Sa kadahilanan nga na amihan na medyo mahangin na ngayon at may mga time na rin na medyo magiging challenging ang pag-setup natin ng mga shelter. Kaya naman mga nilalang, paghandaan nyo yun, aralin nyo maigi kung paano nyo isa-setup yung mga camping gears nyo. Medyo ilang taon na rin tayo nagka-camping. Kapag kaamihan season na, may time pa rin na nahihirapan ako mag-setup ng shelter. Anyways mga nilalang, napaka-solid talaga ng Tanay Rizal, men. Medyo malalim yung part na to.
Kaya naman masarap pag swimming, no? Tatanggalin din natin mamaya ang side awning kapag medyo hindi na masakit sa balat yung araw. Sila kay at peace naman dito ko muna inilagay sa likuran din natin para malapit tayo sa kanila. At yun ulitin ko dahil nga nasa campsite tayo is hindi ko sila basta-basta pwede i-unleash, lalo na may mga ibang aso at ibang mga campers din dito. Anyways mga nila lang, medyo nakakaramdam na ako ng gutom, kaya naman prepare na muna tayo ng ating lunch. Base camp. Hapon na at paluto na rin tong ating pagkain. Anyways, palubog na ang araw. Maya maya no, is bababa na yan dyan sa bundok na yan. At hindi na rin masyado masakit sa balat. Kaya naman itinanggal na natin yung ating tarp. Gumawa lang din ako dito ng isang linya para malawak yung gagalawan nila Kai. Nakapagmerenda naman na tayo kanina bago pumunta dito sa site. Kaya saktong-sakto lang tong ating niluluto para sa dinner mamaya. At sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung nagbibigay ng power sa atin sa tuwing nagbaban life tayo, ay i-share ko sa inyo ang mga bagay na nangangailangan ng kuryente dito kay Homey is itong ating refrigerator, ang ating mga ilaw, electric fan, ang ating water pump, ang ating sound system. At syempre dahil nga nagbablog tayo, is importante talaga sa akin na makakapag-charge
nagcha-charge ako ng aking mga gadgets katulad ng mga camera, drone at laptop. Pinadalhan nga pala tayo ni Bluete ng AC180 na kung saan ito ang ginagamit natin sa pagpapagana ng ating mga ilaw, refrigerator at kung ano-ano pa. Check nyo kung gaano ka-solid yung display. Blue men. At meron na rin siya indikasyon kung ilang watts yung pumapasok sa'yo at kung ilang watts naman yung lumalabas, na talaga namang kailangan ko dahil mahina tayo sa computation ng mga wattage. Subukan natin pagganahin lahat ng mga nasa loob ni Homey kung ilang wattage nga ba lahat ito. So mga nilalang ang total watts ni Homey kapag ka naka-on lahat. Ang ilaw, ang ref, ang electric fan. I-on pala natin yung speaker. Naka-on na din ang water pump. Naglalaro lang siya sa 75 to 78 watts. Napaka-solid nun. Napakababa lang ng wattage. Pinili ko kasi talaga mga nilalang na puro 12 volts yung mga nasa loob ni Homey, sa kadahilan ng mababa nga lang to kumonsumo. Kaya naman sa mga nagtataka na kahit ilang araw tayong hindi umuuwi, hindi ako nagcha-charge, ay meron pa rin kagato. Dahil nga ang sinetap natin dito is 12 volts lang. 12 volts ang ilaw, ang water pump, ang fan. Bukod lang dito sa ating refrigerator na 220 na kumukonsumo naman ng 45 to 60 watts. Napakababa lang nun. At halos 5 nga nila lang itong AC180 ay tumatagal sa akin na 3 hanggang 4 na araw. At minsan 10 days pa kapag talagang tinipid ko. Dito naman nakalagay ang ating electrical. Sa totoo niyan, kahit pagulo yan, is alam ko kung saan ko ito troubleshoot. Kung sakali may mga masira dito, ito yung ating mga RB switch. Dito naman tayo kumukuha ng ground. At syempre importante, ang mga nakasaksak dito ay kailangan may fuse. So na magkakaroon din tayo dito ng TV. Actually meron na talaga, kaso nga lang nung winawirings ko ay nagkaroon ng problema. Kaya naman ito, nakaabang na siya. Ang isasaksak din natin na TV doon is 12 volts lang. Kaya naman panigurado is bababa lang ang konsumo nun. So yun mga nilalang, yun ang electrical system ni Homey. Mas pinili ko na 12 volts ang dumadaloy sa mga kuryente ni Homey sa kadahilanan na mas mababa ito kumonsumo. At dahil nga sa solid natin na power supply na AC180 ay mas tatagal na tayo sa kalsada at pagbabahan life. Anyways, kung sakali man maubos tong AC180 natin, is nandiyan pa din naman yung ating Bluete EB70 na sumama sa atin sa loob ng halos 1 taon. Kaya naman may backup pa din tayo. All good sa mga naghahanap na legit store. Ay ilalagay ko na lang yung link dito sa description ng video na to. Nakakain na tayo ng dinner at nakapag-ayos na rin ako ng mga hugasan. Sila Kay at Peace, nakakain na din. Inom muna tayo ng konti para mas lalo masarap ang tulog. Tahimik dito sa River Ranch, men. Sobrang solid ng vibe. Hindi ko talaga kasi sila pwede pakawalan sa kadahilanan na tabi tayo ng ilog. Paniguradong maraming palaka dito sa paligid. Kaya okay na yung nakatali sila kaysa mapahamak pa.
Good morning sa inyo mga nilalang. Sarap ng gising ko, men. Sobrang lamig. Kape muna tayo para mainitan na yung katawan natin. Magandang buhay mga nilalang. Dahan. Samantala, epektibo naman ang nasabing price guide hanggang Disyembre 31, 2024. Ako si Chun Pang Takulo ng Super Data. Bago po decide ng ganyang masyadong mataas, hindi naman masyadong mababa. Ang break even lang na presyo ngayon, yung petsa. Nung nakita ng mga tao kasi mga comments, sunod-sunod yung bagyo. Solid ng lugar at ang magpapatunay niyan yung video na yon. Anyways mga nilalang, habang maaga pa at hindi pa masakit sa balat yung sikat ng araw, maligo na muna tayo dito sa ilog. Namiss ko yung ilog ng Tanay. Isasama natin si Kai tsaka si Peace nang makaligo na din. Sarap maligo. All goods mga nilalang, sobrang lamig ng tubig at may part na malalim doon kaya naman talaga nag-enjoy ako. Nakasisid tayo ng bahagya. Anyways mga nilalang, tirik na ang araw. Kasalukuyan ko ginacharge ngayon yung ating mga power supply gamit ang ating solar panel. At habang ginagawa natin yon, mag-prepare na muna tayo ng pagkain natin dahil magla-lunch na. Ang uulamin nga pala natin ngayon mga nilalang is sardinas. Gigisahin lang natin siya sa bawang at sibuyas. All goods na yon.
Ganun lang kabilis yon. Kain tayo mga nilalang. Enjoy na enjoy yung bata, no? Minsan naisip ko na ang sarap din talaga bumalik sa pagkabata. Yung tipong kahit masugatan ka, madapa ka, hindi mo yun iindahin kasi nag-e-enjoy ka. Naalala ko dati, nung bata ako, gusto ko na lumaki at tumanda para nagagawa ko yung mga gusto ko, nagagawa ko yung mga bagay na hindi pa pwedeng gawin ng mga bata. Pero mali pala, yun na pala ang simula ng tunay na laro ng buhay. May mga responsibilidad ka na dapat gampanan, may mga bagay ka na kailangan intindihin, may mga problema ka na dapat harapin, at ang mga problema na yon, iisipin mo naman kung paano mo susolusyonan. Marami kang desisyon na ginawa na naging malaking epekto sa buhay mo. Dati iiyak ka lang sa magulang mo kapag pinapalo ka, ngayon papatak na ang luha mo dahil sa pagod. Nakakamiss din maging bata, men. Kung may pagkakataon ako na bumalik, ay mas lalo ko i-enjoy ng buhay. Raramdamin ko yung mabagal na oras sa mga panahon na yon. Anyways, wala naman ako pinagsisihan kung nasan man ako ngayon. Dahil sa mga oras na to, ay sobrang saya ko dahil nagagawa ko yung mga pangarap ko lang noon. Nagagawa ko yung mga bagay na naiisip ko lang noon. Kaya kung may nanonood man batang nilalang dito sa video natin, enjoy nyo lang ang buhay nyo. Huwag kayong magmadali. Mahalin nyo yung mga nasa paligid nyo. Pakinggan nyo sila dahil hindi nila kayo lelekturan ng walang dahilan. All goods mga nilalang, dito ko natatapusin tong video natin. Kung bago ka dito, wag mo kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod na video natin na ilalabas ay updated ka. Anyways, may nilagay din pala ako link sa description kung saan ko nabibili yung mga ginagamit ko sa pagka-camping. At syempre, yung link ng Bluetti kung saan nyo legit pabibili yon. All goods mga nilalang, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muling episode. It's your boy Miguelista, man. Peace.